Inis na napapapadyak ako sa sahig. Kanina pa ako nakaupo at naghihintay sa bench na iyon sa loob ng mall pero wala namang lalaking lumalapit sa akin. Panay din ang check ko sa oras at mag-aalas 5 na ng hapon. Ang usapan ay alas 4 pero hanggang ngayon ay nandoon pa rin ako. Hindi ko alam kung sisiputin pa ba ako ng ka-eyeball ko o hindi. Inaaksaya lang yata ang oras ko. It's all you're doing, May. Ay naku, manda kapag uwi ko sa dorm mamaya. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera, hindi ko papatusin itong pakiusap ng kaibigan ko. Or should I say, alok. Ang malanding babae kasi may nalalaman pang chatmate online. Tapos ngayong nag-aaya ng makipagkita yung kachat, uurong-urong. Natakot daw siya. Baka daw pangit dahil ayaw makipag-video call sa kanya. At ako nakita. Binigyan ako ng 3K para maging proxy niya. Ang ikinawindang ko pa. Picture at pangalan ko pala ang ginamit niya. Sa halos 3 buwan silang magkausap online, ay pagmumukha ko pala ang ibinabalandra niya. So, I have no choice. No, meron pala. Pwede ko namang Indianin na lang iyon at i-take itong 3,000 na pera niya. Kaya lang baka bawiin. Ay, kung hindi ko lang talaga kailangan ng pandagdag sa tuition fee ko, hindi talaga ako papayag. Isang sem na lang kasi at gagraduate na ako sa kurso kong nursing. Although nag-working student naman ako, kaso kulang na kulang pa rin. Ayoko nang humingi ng pangmatrikula kina nanay at tatay sa probinsya dahil alam kong hirap din sila. Bukod kasi sa pang-araw-araw na gasto sa pagkain, baon sa school, transpo, pang-computer, photocopy at tuition fee, ay may binabayaran din akong dorm. Bukod pa ang ilaw at tubig. Pero buti na lang din at may cashier naman ako sa maliit na kwarto. Si May nga. At nakakabawas-bawas naman. At kapag nagigipit ako ay sa kanya talaga ako nangungutang dahil medyo may kaya ang pamilya nito. Okay, another 10 minutes. Wika ko pa at muling inayos ang posture ko. Kakaubos ko lang ng binili kong milk tea. Sinilip kong muli ang oras sa cellphone ko. 5 minutes na lang at 5 p.m. na. Pag wala pa talaga aalis na ako. Hi, good afternoon. Napalingon ako nang marinig ang malamyos na boses na isang babae sa gilid ko. Pumihit pa ako sa likod ko para tingnan kung may iba pa ba akong kasama na binabati ng maganda at sexing babaeng iyon. Pero nag-iisa lang ang bench na iyon at wala namang taong malapit sa akin. Hello? Ako po ba yung binabati niyo? Maang ko kahit obvious naman. Tumango ang babae at ngumiti ng pagkatamis-tamis sa akin. I guess you are Janela Lopez, right? May tila tiningnan pa ito sa phone. Napalunok ako. How did she know me? Opo, ako nga. Bakit po? May atraso ba ako? Sino kayo? At paano niyo nalaman ang pangalan ko? Inilahad niya ang kamay sa akin. I am Katrina. You can call me Kat. Or Miss Kat. I am Mr. Lawrence de la Merced's secretary. I was sent here to fetch you. Mulagat ako sa narinig. Bahagi ako pang kinurot ang sarili ko. Akala ko kasi namamalikmata lang ako. Hindi ko po kilala yung tinutukoy niyo. Ang ibinigay kasi na pangalan sa akin ni May ay Renz. Pero saglit ako natigilan at napaisip. Lawrence? Renz? Yeah, Renz. That's the name he used. Hindi pa ako nakakapayag sumama ay mahigpit na akong hinawakan sa braso ng babae. Teka, hindi po ko sasama. Kinakabahan na kasi ako. Though tugma naman, but what if human traffickers pala ang mga ito? So kung matinong tao yung tinutukoy niya, bakit hindi siya mismo makipagkita sa akin? Siguro, tama nga sa May, napangit yun. Kailangan niyo sumama sa akin, or else ako ang mananagot sa boss ko. Napagutusan lang ako kaya kailangan ko kayong madala sa kanya. Pero nagpumiglas ako. Tigilan niyo ako. Akala niyo madadala niyo ako dyan sa modus niyo? Mga human traffickers kayo. Natigilan ang babae dahil nagiging sentro na kami ng atraksyon doon. Buti na lang talaga sa mall na isipang makipag-eyeball ni May. Medyo safe sa mga ganitong sitwasyon. Kinuha ng babae ang cellphone at may tinawagan. Rinig na rinig ko pa ang sinabi niya sa kausap. Sir, she's not coming with me. She resist. Sandali itong natigilan at nakinig. Okay po. Alright. Yes. Sige po, sir. Saka siya muling bumaling sa akin. He wants to talk to you. Napalunok ako at tigagal. Hindi ko agad nadampot ang phone na iniaabot niya sa akin.
Sinimulan na akong pawisan ng malapot. Ano ba naman itong si May? Ibinanta yata ako sa sindikato. Umugot muna ako ng malalim na hininga bago dinampot ang cellphone at idinikit sa tenga ko. Hello? Parang maiihi pa ako sa sobrang kaba. Hi? Is this Janela? Boses pa lang nangangatog na ang mga tuhod ko. Ang laki ng boses na lalaki. Buong buo. Nakakatakot. Parang malaking mama. Opo. I bit my lower lip. Bakit ganito ang kabog sa dibdib ko? You promised to meet up with me, remember? At hindi mo na maaaring bawiin iyon. Sumama ka sa secretary ko and don't cause any commotion. Or else, you'll meet my consequences. Matapos noon ay inihang up na niya ang phone. Tulala pa ako nang ibalik iyon kay Miss Kat. Sandaling na blankong isip ko. Mom, you're going or not? Untag niya pa sa akin. I was curious about the consequences. Sa himig ng tono na lalaki, nakakatakot na. Wala sa sariling napatango ako. She grabbed my hand at iginiya na ako pa-exit ng mall. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Dahil hindi ko alam kung anong klaseng sitwasyon ba itong sunuong ko. Para akong timang na sumang-ayon at sumama pa nga. Sa labas ay may nakaabang na palang itim na kotse sa amin. Sandali ako natigilan nang buksan pa ni Miss Kath ang pinto para sa akin. What if I just run away? Hindi naman siguro ako mahanap na lalaking yun. For sure, nananakot lang yun. Saglit ako napatingin sa guard ng mall. I could scream for help. Mom, let's go. Ayaw niya sa akin. Mom, untag niya nang hindi pa rin ako kumikilos. If he warned you about the consequences, you better be careful, ma'am. My boss is sometimes ruthless. Hindi ko alam kung pananakot lang ba iyon o ano. But looking at her eyes, I know she's not lying. Huminto ang sasakyan namin sa parking area na isang napakataas na building. Miss Kath grabbed my hand again at inalalayan pa ako makababa. Then hinila niya ako palapit sa elevator. Sumakay kami doon. She was still holding me hanggang sa tuluyan na nga kaming umakyat pataas. Thank you for coming, Miss Lopez. Akala ko talaga mananagot na ako sa boss ko. Aniya na parang nahugutan ng tinik sa lalamunan. Pero kung siya ay magaan ang pakiramdam, ako naman ay hindi. Talaga bang nakakatakot ang boss mo? Kulang na lang ay manginig ako sa takot. Umiling ang babae. Hindi naman. Basta wag lang gagalitin. Talagang nagiging dragon yun. Bigla na lang ako napakapit sa braso nito. Please, whatever happens, don't leave me. Pag susumamo ko, tumango lang ito. Can you tell me more about your boss? Kinakabahan at natatakot kong tanong ulit. Tumikim ito. About what? His personality? His properties? Or his personal life? Kahit ano. Nagkibit balikat ito. Well, he is the only heir of Mr. Armand de la Merced, one of the multi-billionaires in the country, and this building is just one of their properties. Marami silang pag-aaring hotels, resorts, and commercial buildings in and out of the country. Mabait naman ang boss ko but only sa mga taong totoong nakakakilala na sa kanya. Ang pinakaayaw niya ay yung maarte at hindi sumusunod agad sa pinag-uutos. You know, being born in a rich family, sanay siyang lahat ng naisin ay nakukuha niya. That's why I'm so grateful na pumayag ka sumama. Ligtas ako. Lalo tuloy hindi mapugto-pugto ang kaba ko. Umanda ka talaga sa akin, May, pag-uwi ko. But only kung makakauwi pa ako. Magtatanong pa sana ako nang biglang bumukas na ang elevator. Tumambad sa akin na isang living area. Napasingha pa ako nang maamoy ang mabangong house perfume. Medyo nalalamig din ako dahil sa lakas ng aircon na tumatama sa aking balat. Muli kong tinignan si Miss Kat. May dinadial ito sa phone. Sir, we're here. Where shall I take her? Pagbukas na isang pinto ay agad akong pinapasok ni Miss Kath. Sabi ko'y samahin niya ako pero bigla na lang niyang ikinabig ang pinto matapos niya akong itulak papasok. I tried to open the door pero pigil-pigil niya ito. Miss Kath, huwag naman ganito. I thought you're coming with me. Naiiyak sa takot na sabi ko. I'm sorry, Mom, but I'm not allowed to come inside. Ang utos ni Sir ay ikaw lang ang papapasukin. Pagagalitan ako kapag nakita niya ako dyan. I'm really sorry, Mom. I'm just following orders. Pero,
Ngunit natigilan ako at agad na napalingon sa likod nang marinig ko ang tunog ng tubig. Saka ko lang napansin ang swimming pool na nasa harapan ko. And there was a guy coming out of the water. Dahil sa dim lights ay hindi ko maaninag ang mukha nito. There you are. Anang malaking boses. Napalunok ako at pagkisa pa ng mga mata ko kitang-kita ko ang anino ng lalaki na umaahon na mula sa pool. He was topless at base sa aninong nakikita ko, masasabi kong maganda ang hubog ng ganyang katawan. Kasama pa ang height nitong napakataas din. Kinuha nito ang towel na nakasabit sa isang upuan at pinunasan muli ang buhok. Then, next na kinuha naman nito ay ang bathrobe na nakasabit din doon at ibinalot sa hubad na katawan. Naligaw lang po ako. Hindi talaga dapat ako ang naririto. Nangangatog ang tuhod na sabi ko. I know you, kaya huwag ka na magpalusot pa. Come. Pumasok ang lalaki sa kalapit na pinto. Ngunit imbis na sumunod ay parang nastatwa ko mula sa kinatatayuan ko. Siya na ba yung Renz na dapat ay ka-eyeball ni May? Siya ang boss na Miss Kat? Malamang siya yun. Dahil dito ako dinala ng sekretary niya at siya lang ang taong naruroon. No. Natatakot at kinakabahan ko sambit. Baka kung anong gawin na lalaking iyon sa akin kapag sumunod ako sa kanya. Lalo pat wala siyang ibang suot maliban doon sa boxer niya. Itsura pa lang noon halata ng sanay na sanay sa mga babaeng. Langhiya ka, May. Hindi naman ako pokpok. Pero ibinugaw mo ako. Ano, tatayo ka lang ba dyan? O hihintayin mo kung buhatin pa kitang papasok dito? Singhal sa akin ng lalaki nang hindi pa rin ako umaalis sa kinatatayuan ko. Bahagyang nakasilip ang ulo nito sa pinto at masama ang tingin sa akin. I almost fell on my knees. Galit na galit agad. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Miss Kath na ang pinakaayaw nito sa lahat ay yung hindi agad sumusunod sa ipinag-uutos nito. Teka lang po. Kasi, ang totoo niyan, nagkakamali po kayo. Hindi talaga dapat ako ang naririto. Yung kaibigan ko po talaga dapat ang makaka-meet up nyo. Si May Rodriguez. Kaya lang po, kasi kailangan ko ng pera kaya pumayag ako makipag-meet up sa inyo. So meaning, proxy nilang ako. At saka yung picture po. Picture ko lang po ang ginamit niya pero hindi po talaga ako yung nakakausap nyo. Kayo naman kasi. Ayaw nyo daw makipag-video call kay May. Ayun, inakala niya tuloy na pangit kayo. Pasensya na po talaga ha. Tatawagan ko na lang po siya para... I stopped. Hindi dahil sa naubusan ako ng idudugtong sa sasabihin ko, kundi dahil sa nakangising mukha ng lalaki habang nakatingin sa akin. At mas naaaninag ko pang lalo ang mukha nito. My God, buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganito kagwapong nilalang. Kahit sarkastiko ang kanyang pagngiti. Makalaglag panty pa rin. Shh, focus. Hindi kaya na-inform ng sekretary ko na ang ayoko sa lahat ay yung makukulit at may ingay. Pumasok ka na o idadiretso kita sa kama ko. Huwag po, mister. Bigla ko na lang naisigaw. Diyos ko, 21 pa lang po ako. Kahit nasa right age na ako, ayoko pong mapariwara ang buhay ko, no? Lalong naiinis na napa ang lalaki. Dami mo sinasabi. Bilis na. Tarantang sumunod na nga lang ako. Takot ako na baka tutuhanin niya ang sinabi niya. Nang makapasok sa loob ng sliding door, ay namangha ang mga mata ko sa nakita. Malawak sa loob noon, parang nasa isang bahay lang. May sala set at may malaking flat screen TV. May chandelier din sa gitna na nagsasilbing liwanag namin. Follow me. Agad na utos sa akin na lalaki na nooy may suot ng jeans. Kasalukuyan na siyang nagsusuot ng polo habang naglalakad kami patungo sa parte na pupuntahan namin. Iwinaksi ko na lang ang kaba at dumiretso na lang ng lakad. He looks so proper now. At kung may balak talaga siya, then he should have done it. Pagpasok ko pa lang ng pinto. May dining set akong nakita at medyo dim ang lights. Ang chandelier na nasa gitnang taas ang nagsasilbing liwanag ng mesa. May candles din sa gitna. I thought we're about to dine sa mesang iyon ngunit nilampasan lang namin iyon. Isa pang pinto ang binuksan niya. Lumingon muna siya sa akin bago tuluyang pumasok doon. Sumunod naman ako kahit nandoon na naman ang kaba. Pagpasok ko, isa pala yung opisina at nang madatnan ko ang lalaki, ay may hawak-hawak na itong puting folder.
Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok sa loob, ay iniabot na niya iyon sa akin agad. Ano po to? Kabadong tanong ko. Buksan mo. Binuksan ko nga iyon at agad na pinaspasan ng basa ang mga nakasulat sa ilang peraso ng papel. At base sa pagkakaintindi ko, kontrata iyon. Kontrata kung saan. Teka po, bakit nandito ang pangalan ko? Nagtatakang tanong ko. Sa tingin mo? Seryosong balik tanong na lalaki. Nakaupo na siya doon sa swivel chair at matamang nakamasid sa akin. Binitawan ko ang hawak na folder at inilapag sa harap niya. Kung ano man pong kalokohan nito, hindi ko po trip. Bakit nakasulat dyan ang pangalan ko? Ginawa niyo yan ang walang consent mula sa akin. At ang hindi ko lubos na mapaniwalaan, bakit may pirma din ako doon? As in signature ko at may photocopy pa ng school ID ko. Wala ko natatandaan na may pinirmahan akong papel o kontrata na ganito. Ngumisi ang lalaki. Ipinamailbox ko yan para pirmahan mo dahil ang sabi mo, ayaw mo ng through electronic mail. Ipadadala ang kontrata. I received it back 3 days ago. Pirmado mo at ngayong gabi pumayag ka na makipagkita sa akin. So stop playing around, Miss Lopez. I bet you have read the contract. Alam mo na ang susunod na mangyayari, di ba? Bukas na bukas din mangyayari ang kasal at... Oh, wait, kasal? What do you mean by kasal? Sino ikakasal? Wala po akong pakialam kung sino ikakasal. Malutong na tawa ng lalaki ang sunod kong narinig. Akala ko may utak ka. Wala pala. Pipirma ka ng kontrata nang hindi binabasa ang content? That's stupidity. Gusto kong dukutin ng mga mata niya. Sino siya sa akala niya para sabihan ako na walang utak? Hindi niya ba alam na hindi bumababa ng 1.5 ang grade ko sa class card? And I'm running as summa cum laude. Sampal ko kaya ang grades ko sa kanya nang malaman niya. Hoy mister, ang kulit mo. Sabi ko hindi nga ako ang dapat na makaka-eyeball mo. Yung kaibigan ko nga yun, ka-dorm mate ko. May Rodriguez ang pangalan. Picture ko lang ginamit pati ang pangalan ko nung kausap kayo sa phone. Kasi natatakot daw siya na makipagkita sa inyo dahil nangangamba siya na baka pangit daw kayo. Dahil ayaw niyo raw makipag-video call sa kanya. Tapos, binayaran niya ako ng 3,000 pesos para makipag-eyeball sa inyo. Tinanggap ko yung pera kasi kailangan kong pandagdag na matrikula. At wala akong alam sa plano niyong ganito. Now, kung hindi kayo naniniwala doon, bahala kayo sa buhay niyo. Uuwi na ako at hindi ko alam ang kontrata na yan. Baka sa mail lang ang pumirma niyan. So whatever written on that contract, wala talaga akong ideya dahil hindi talaga yan dumaan sa mga kamay ko. Tatalikuran ko na sana ang lalaki nang matigilan ako. Kaysa kasi nang tingin niya sa akin na parang kahit anumang oras ay handa akong sakmalin. Pero nagsasabi lang naman ako ng totoo. Bahala na siya kung hindi niya matanggap iyon. 2 beses na ako nag-explain sa kanya. Bakit mukhang hindi niya pa rin magets? 500,000. That's the initial payment that I sent to your account. Account name? Janela Lopez. Account number? 11... Teka, ano po? Gulo at gimbal na bulalas ko. Anong pinagsasabi niyo? Bakit? I'm not going to repeat it anymore. Basta nagkasundo tayo sa usapan. You want me to pay 2 million pesos in cash para sa kontratang iyan. Pumayag ako at bilang initial payment, naglagak na ang secretary ko ng kalahating milyon sa bank account mo. Makukuha mo ang 1.5 kapag natuloy na ang kasal natin which is gonna happen tomorrow. Lalong nalaki ang mga mata ko. Halos mabingi ako sa narinig. Totoo ba yun? May pera siyang inilagay sa bank account ko? I mean sa ATM card ko? Paano niyo nalamang may ATM card ako? Yes, meron dahil doon inilalagay ang sahod ko sa pinagpapartaman kong fast food chain. Teka po, mister. Ilang beses ko po bang kailangan ipaliwanag na... Wala sa hinagap na kinuha ko ang kontratang nasa folder. Binasa ko na lang ng masinsinan ang laman noon at ganoon na lang ang panlulumong naramdaman ko. Hindi nga nagsisinungaling ang lalaki. Nakapaloob doon na babayaran niya nga ako ng 2 million pesos kapalit ng pagpapakasal sa kanya. Tumawa ako. Tawa na parang baliw. Diyos ko, ano ba naman kayong mayayaman kayo? Wala na ba kayong magawa sa pera nyo? Pati paghahanap ng mapapangasawa, kailangan may kontrata at bayad-bayad na din. Daig nyo pa ang afam. Pakakasalan nyo ako? Hindi nyo naman ako kilala. Hello? Anak lang po ako na magsasaka sa probinsya. Malaki ang halaga na iyan. Pero hindi yan sapat, mister, para mabili mo ako at maging asawa mo. Di bali na mahirap lang mapangasawa ko.
At least yung taong mahal ko. Kung kayo, Diyos ko, siguro, kaya ganito na kayo kadesperado dahil wala nang babaeng makapagtyaga sa inyo, no? Malamang dahil sa sobrang sama ng ugali nyo? I don't judge the book by its cover. Hindi porket maganda sa panlabas ay maganda na ang nilalaman. Parang ang lalaking ito. Halata naman na masamang ugali. The guy just smirked. Napaawang ang labi ko sa mga sinabi ko at parang hindi man lang siya tinablan. Napalunok ako. Under the terms and conditions, nakalagay dyan na kapag hindi sumunod ang bride o hindi nagpakasal ang bride sa groom, magpapabayad siya ng danyos na nagkakahalaga ng 4 million pesos. And since nakapirma ka na, at permado ko na rin iyan, applied na ang consequences na iyon. Now kung may pambayad ka, okay, then let's end the contract. Hahanap na lang ako ng iba. Baliw! Baliw kang lalaki ka. Ano ko? Saraulong magbibigay ng ganoong kalaking halaga sa'yo? Yung pinakamalaking perang nahawakan ko nga ay 10,000 lang. Pang down payment ko pa sa school. 4 million pa kaya? Saan ako kukuha nun? Exactly. So wala kang ibang choice. Baliw talaga kayo. Baliw! Ngunit tila hindi niya alintahan na ang pinagsasabi ko. Dire-diretso lang ito sa pagsalita. Dahil mabait ako ngayon, Miss Lopez, I will let you decide. Nakalagay dyan ay kinabukasang petsa ang magiging kasal natin. Pero hahayaan kitang mabago iyon. Hahayaan kitang magdesisyon kung kailan mo gustong makasal sa akin. Kung anong petsa. Kung hindi ako nakakapit sa dulong bahagi ng mesa ay tsak na matutumba ako. So, seryoso talaga siya? Aasawahin niya ako? Bibigyan niya ako ng ganoong kalaking halaga? At dodoblihin ko yun kapag sinira ko ang kontrata? Baliw na lalaki nga. But his face says it all. Na seryoso talaga siya. Mister, marami namang ibang babae dyan. Bakit ako pa? Sa gwapo at yaman nyo, bakit hindi nalang model o artistang asawahin nyo? Tsak na walang tatanggi sa inyo. Ngunit hindi niya mala ako tinapunan ng tingin. Just tell me the exact date, Miss Lopez. After nun, you'll never hear anything from me. Until that day, of course. Pero, mister, don't make me repeat it again. O ako na mismo ang gagawa ng desisyon. Kapag ako nagdesisyon, hindi na mababali iyon. Now, don't waste this chance na ibinibigay ko sa iyo. Huwag mong intayin magbagong isip ko. Napalunok ako. Lord, sana nananaginip lang ako dahil ayokong maniwala na totoong nangyayari nga ito. Sana po gusto ninyo na ako para makawala na ako sa demonyitong naririto ngayon sa harap ko. Okay, then let's get after 4 months, mister. Napapikit ako at napaantanda pa. Confirmed, hindi ito isang panaginip lang. Dahil nang kurutin ko ang sarili ay naramdaman ko ang sakit. Sa takot ko na mapabilis ang sentensya ay iyon ang biglang lumabas sa aking bibig. At least, medyo mahaba pang panahon iyon. Sakto noon ay gagraduate na rin ako. May pagkakataon pa na makapag-isip at plano para makatakas mula sa akin niya. Kung makakatakas ba? Okay. Mabilis na sang-ayon na lalaki sabay na inayos ang nagkalat na laman ng folder. After 4 months, exactly ngayong araw, mangyayari ang kasal. See you on that day. Miss Lopez, you may go. Parang puppet naman akong tumalikod nga mula sa kanya. Hindi ko na nakuhang sumagot pa dahil bigla na lang nablangko ang isip ko. Ganoon lang at nakapag-desisyon na siya agad? Agad-agad? Isa pa? What's the use? Pagod na ang mga pangako, kakatanggi at paliwanag sa lalaki pero ni isa sa mga sinabi ko ay parang wala namang pumasok sa kukotin niya. Mahabang panahon pa naman ng 4 months. Malay mo'y makahanap pa siya na iba. Just to remind you nga pala, Miss Lopez. Natigilan ako ng akma ko nang bubuksan ang pinto. Lumingon ako sa kanya. Subukan mo tumakas. Matutuntun din kita. That will be breach of contract kaya pwede akong kumuha ng legal team para maipakulong ka din. Hindi mo naman siguro nanaising habang buhay na makulong. Pero mister, gusto mo magsumbong sa mga otoridad? Sure, fine. But if I were you, do not waste your time and energy. Sa lawak ng impluensya at dami ng pera ko, kaya ko silang bayaran lahat and mind you, may kontrata ito at legal ang kasunduang ito. So there's no use of trying. Now, if you have other question, saka mo na lang itanong sa akin. After 4 months, okay? Now, go. You're consuming a lot of my time. Napakahirap mong kausap. Paglabas ko ng pinto ay tagak-taka ng pawis ko.
Nanlulumo ko na parang anytime ay magko-collapse ako. Anong kapalaran nito, Diyos ko? Sa halagang 3,000 piso ay impyerno agad ang binagsakan ko. Hey ma'am, tapos na meeting you with sir? Ihahatid ko na ba kayo sa baba? Nandun pa rin pala si Miss Kat na tila naghihintay sa akin. Napasandal ako sa dingding. Bigla kasing sumakit ang dibdib ko. Parang nagdidilim ang paligid ko. Ma'am, okay lang ba kayo? Saktong paglabas ng babae ay may tumawag sa cellphone ko. Gigil na sinagot ko ang tawag na makita ko kung sino iyon. Renz, why calling me again? Di ba sabi ko, kung may gusto kang sabihin sa akin, idaan mo na lang sa secretary ko? Inis na bungad ko sa babae. But babe, we're divorced. At sa pagkakaalam ko, nasettle ko na lahat ng demands mo. So I'm not expecting you roaming around my world anymore, Ninya. Gigil na itinake down ko na ang tawag. Pabalagbag kong ibinaba ang phone ko sa table. Inis pa kong napamura. Yeah, I was already married before. 6 months ago to be exact. But it was only an arranged marriage na ipinilit sa akin ng mga magulang ko. Ninya's the only daughter of my parents' old friend. Subukan daw naming dalawa at baka magka-developan kami. But obviously, it did not work as expected. Laking Amerika, sa Ninya, and I don't want to be with liberated women. Lahat ng gusto nito ay palagi nitong nakukuha. Be with men she wanted to be with. Get all the things she wished sa isang kumpas lang ng kamay. Ni walang ibang alam kung hindi ang gumimik, magpaka-happy-go-lucky. Kaya naman wala pang 1 taon ay inaiwan ko agad. Sa Amerika kami nagpakasal, kaya mabilis na nasettle ang divorce namin. She's not the ideal type of woman na gusto kong makasama, ng at least mga 1 taon. I want someone na madali ko makokontrol, may laman ng utak at willing akong bigyan ng anak. Yeah, anak lang ang habol ko sa kung sino mang mapapangasawa ko ngayon. Because I'm not really interested in committing myself with a woman. Kung kaya ko nga lang mag-anak ng sarili ko, gagawin ko. Women are exaggerated persons. May ingay, maluluho, higit sa lahat, mapang-ubos sa oras. I'm such a busy man na kahit makapag-date man lang sa babae ay hindi maisingit sa aking schedule. Kapag kailangan ko lang talaga, nagpapa-appoint ako kay Catherine ng babaeng makakasama ko ng ilang oras sa gabi para magpalabas ng init ng katawan. But other than that, wala na. I'm already 29, turning 30 this year. So I guess it's time na magsisimula na akong bumuo ng anak na magmamana na lahat ng pinaghihirapan ko ngayon. At may napili na ako. Obviously, that's the woman who just came out of the room. I think sa lahat ng babaeng pinagpilian ko, she's the most qualified. I like her personality. Yung tipong hindi pera ang hangad at halatang medyo halata namang may laman ng utak. Hindi katulad ng ex-wife ko na walang ginawa sa akin noon kundi mag-ayang makipag-sex. Pero ayaw namang magpabuntis sa akin. Jeez, trouble with rich and liberated women na ayaw magpasira ng figure. Sir? Agad na natigil ang pagmumuni-muni ko at napaangat ng tingin nang biglang bumukas ang pinto ng office at sumilip ang ulo ng secretary ko. Yes? Baka sa mukha nito ang takot at pangamba na pinagtakhan ko. Sir, si Miss Lopez po. Napakaslot ang mga mata ko. Yes? So, what's wrong with her? Sir, nag-collapse po. Wala pa akong ibang makatulong. Can you help me take her to the hospital, sir? So, how is she? Hindi mapakaling tanong ko. Seryoso ang baling ko sa resident doctor na pinatawag ko para tingnan ng babae na nooy wala pa ring malay na nakahiga sa ibabaw ng kama. Hindi na namin ito dinala sa ospital at doon na lang sa hotel pinatingnan. Bumuntong hininga ang doktor at bumaling sa akin. She's fine. Maybe because of fatigue or stress kaya siya nag-collapse. Wala naman ako mahanap na mali sa vitals niya. It's all doing fine. Nito na biglang ikinagaan ang loob ko. Napasulyap ako sa babae. Mabuti naman. So if she ever wakes up, she'll be fine, right? Tumango ito. Yes, pero itatest ko pa din siya dahil baka may iba na pala siyang nararamdaman na hindi natin alam. So kung kailangan madala na siya sa ospital ay madadala natin. For now, let her rest at intay na lamang siyang magising.
Umalis na muna saglit ang doktor. Nanatili ako nakatayo at sinisipat ang lagay ng babae. Mukha naman itong okay. Mukha nga lang natutulog. Marahil na shock lang ito sa mga napag-usapan namin kanina. Jeez. Bigla ko natawa. Napatingin sa akin si Kath na kasama ko sa silid na iyon na nakabantay rin sa babae. Biglang nagseryoso ang mukha ko. You may go home now, Miss Kath. I told her in my professional mode. Ako nang bahala sa babaeng ito. I can look after her. Tumikim ito. Sigurado kayo, sir? Kayo na po mag-accompany sa kanyang pababa? Maang nito. Naipilig ko ang ulo ko. Why? Is she PWD? Kailangan pa talaga ng assistance para lang makababa ng building? Biglang bumaba ang tingin nito at umiling-iling. No, sir. Kaya lang napansin ko kasi kay ma'am kanina. Nanenervyos pag-akyat namin. Maybe, she's just nervous na makamit kayo kanina. Tumaas ang sangkilay ko. Just go home, Miss Kath. Ulit ko. Okay po. Sige po, sir. Thank you. Tumalima ito at agad nang lumabas ng kwarto. Napatingin ako sa oras ng pambisid ko. It was past 7. Mga ganitong oras, bakante na ako. Napabuntong hininga ako habang pinagmamasdan ng babae. Mukhang hindi pa magigising ito. Isang pasada pa ng tingin sa kabuuan nito at napagpasyahan ko nang lumabas muna ng kwarto. Dumiretso ako sa dining. Kanina pa nakahanda ang dinner ko. I ate alone. I usually do it, living alone and staying here in the penthouse. May bahay naman ako sarili ko, but I choose to vacant it. Kapag magwi-weekend, saka lang ako umuwi doon. Ayoko ng hassle sa umaga kapag pumapasok sa opisina dahil sa traffic. Masyadong mahalaga bawat segundo para sa akin. Nasa States ang parents ko, so definitely, I'm living a solo life. I'm an only child too, kaya lahat ng responsibilidad sa mga kumpanya namin dito sa bansa at sa iba't ibang parte pa ng bahay ay kargo ko. A haunt as I thought of the picture of the girl. She just came out of my brain suddenly. Hindi naman kagandahan ng babae pero pwede na rin. Pagkatapos kumain ay humithit muna ako saglit ng sigarilyo sa labas ng veranda. I sniffed the cold breeze and emptied my occupied mind for a while. Nang maubos ko ang isang stick ng Sobrani ay napagpasyahan ko nang pumasok na sa loob. I couldn't let the girl stay the night here. She is lying on my bed. Baka kung ano lang ang magawa ko. I opened the door using the fingerprint sensor. Marahan pa nang itulak ko ang pinto. Ngunit ganoon na lang ang pagtataka ko nang makitang wala na roon ang babae. I immediately checked her in the bathroom dahil baka nandoon lang ito. But there was no sign that someone had used or either entered that room, at least. I took a sigh at mabilis na kinuha ang tablet ko sa office ko. I checked her on the CCTVs around the corner. Then, I immediately turned it off. She's gone. Medyo nahihilo pa ako nang sumakay ng jeep. Hindi ko alam kung ano nangyari at bigla na lang ako natumba at nawala ng malay. Baka dahil sa shock? Nang magising ako ay nandun ako sa isang magarang kwarto. Bumangon ako agad at hinanap ang papuntang exit. Hingal na hingal pa ako nang sumakay na elevator. Pero ang mas nagpa-shock sa akin ay nang i-check ko nga ang balance ko sa ATM. Tumataginting na 500,000 pesos nga ang laman noon. Para akong tanga na inulit-ulit pa ang pagbabalance ko. Malay ko ba kung nag-hallucinate lang ako pero sa 3 subo ko ay yun nga ang paulit-ulit na lumalabas. May kalahating milyon na nga sa bank account ko. So hindi nga isang panaginip lang ang nangyari sa akin kagabi. Nakadaupang palad ko at nakausap ko nga ang rents na iyon.